Nakakapit si Helena sa braso ni Lawson nang pumasok sila sa loob ng spotlight at ang kamera ay kaagad na tumutok sa kanilang dalawa. Namanghad na pasingap ang iba sa kanilang nakita habang hindi naman maipintang mukha ni Maverick habang nakatingin sa kanila. "Siya bang asawa mo, Maverick?" Tanong ni Felicity kay Maverick habang nakakapit ito sa braso ni Maverick. Pero sino yung lalaking kasama niya? And why does she look so different? Hindi ba mataba at pangit na babae yung asawa mo? Hindi naman sumagot si Maverick at nanatili lang tingin sa asawa at lalaki na kasama nito. Hindi nagustuhan ni Maverick ang ngiti ng asawa habang tinatanong-tanong ang mga ito ng kung ano-ano ng mga taga-media at mas lalong hindi niya nagusto ang malagkit na tingin ng lalaki na kasama ni Helena sa kanyang asawa. "Hindi ba ikaw ang asawa ni Maverick Nicholas? Bakit hindi kayo magkasama na dumating?" May isang taga-media ang nagtanong kay Helena. "Yes, ako ang asawa niya. Kaso may mahalaga pa siyang kailangan na asikasuhin kaya hindi kami sabay na dumating." "Kaya ho ba pareho ang ibang mga kasama ninyo?" May isang taga-media pa ang nagtanong. "Kanina nang dumating si Mr. Nicholas ay kasama niyang isang babae. Ngayon ay ibang lalaki rin ang kasama mo. Totoo po ba ang sabi-sabi na nagkakalabuan na kayo ng asawa mong si Maverick Nicholas?" Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! "Aalis ka?" Malungkot na tanong ni Helena sa asawa na si Maverick. Sandali lamang siya nitong nilingon tsaka tipid na sumagot. "Yeah." Naglakad siya palapit dito sabay tanong ng, "Sinong kasama mo?" Nang dahil sa tanong niyang yon ay nagkasalubong ang mga kilay ni Maverick na para bang hindi nito nagustuhan ang uri ng pagkakatanong niya. "What do you mean, sino?" "Trabaho ang pupuntahan ka ron, Helena." "Sorry." Mahina niyang sinabi sabay nagbaba ng tingin. Nakita niya kung paano humigpit ang pagkakahawak ni Maverick sa hawakan ng maleta nito. "I'll be gone for 2 months." Nagsalita ulit si Maverick. "Please don't call or bother me in that 2 months. Marami akong kailangan gawin na tapusin na trabaho." Marahan siyang tumango. "Naiintindihan ko." Sa totoo lang ay hindi niya naman maintindihan kung bakit hindi niya ito kailangang tawagan o abalahin gayong 2 buwan itong mawawala. Mag-asawa naman sila, pero para bang ibang tao ang trato sa kanya ni Maverick. "Ingat ka roon, Maverick." Paalam ni Helena sa asawa ng sandaling napatigil sa paglalakad. Hindi siya tinito sinagot at tumuloy na lang sa paglalakad. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Helena nang maiwan siyang mag-isa sa bahay nilang mag-asawa. Naupo siya sa sofa at hindi sinasadya na napatingin sa picture frame na nakapatong sa round table sa harapan niya. Kinuha niya yon at tinitigan ng mabuti ang picture nilang dalawa ni Maverick noong ikinasal silang dalawa. Napakaganda ng ngiti niya rito. Maging si Maverick sa tabi niya ay nakangiti rin. Katulad niya ay maganda rin ang ngiti sa mga labi nito na para bang tunay na masaya ito noong ikinasal silang dalawa. Ngunit hindi. Kahit kailan ay hindi naging masaya si Maverick sa pagpapakasal nilang dalawa. Hindi naman kasi niya ito mahal at ang mga lolo at lola lamang nila ang may gusto na ikasal silang dalawa. Iyon ay para mas lalo pang mapagtibay ang ugnayan ng dalawang pamilya. "Hi, bestie!" Pagbukas ni Helena sa pinto ay tumambad sa kanya nakangiting mukha ng best friend niyang si Medora. "Namiss mo ba ako?" Sa sandaling masilayan niya ang mukha ng kaibigan ay kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito at niyakap niya ito ng mahigpit. "Namiss kita." "Mabuti naman at nakabalik ka na," masayang sabi niya. "Yup, boring sa UK wala ka ron. Wala akong makabanding at makachikahan." Sagot naman ni Medora na bahagya pang natawa sa kanya. "Andyan ba yung nonchalant mong asawa?" "Wala, umalis siya ng bansa." Mabuti naman kung ganon. Sawa na ako sa pagmumukha ng walang kwentang lalaki na yun, no?"
Masayang pumasok naman si Medora sa loob ng bahay. Sa katunayan ay pinsang buo ito ni Maverick pero ang galit at pagkadigusto ni Medora sa sarili nitong pinsan ay wagas. Ilang araw ba daw siyang mawawala? 2 buwan? Hindi na natuloy si Medora sa pag-upo at gulat na tumingin sa kanya. Ano? Ganon siya katagal doon? Bakit naman daw? Oo, para daw sa business trip. Sagot naman ni Helena at naupo na sa tabi ng kaibigan. Anong klaseng business trip naman kaya yon? Wala namang nabanggit sa akin si Tito tungkol dun. Nagtatakang sabi naman ni Medora. Si Medora ang chairwoman ng kumpanya nila Maverick, kung kaya ay malimit din itong wala sa bansa at madalang silang magbonding na dalawa dahil laging maraming mga inaasikaso si Medora. At sa kabila ng pagtatrabaho sa isang kumpanya ay hindi close si Maverick at Medora. Kung may isang tao man siguro ang pinakaayaw ni Medora sa mundo, marahil iyon na yung pinsan nito. Inom tayo, gusto mo? Aya ni Medora. Wala naman ang asawa mo eh. Hindi niya malalaman kung lumabas tayo. Sama natin sila Maxine. Bakit wala bang fashion show si Maxine ngayon? Meron, pero alam mo naman yon, basta pagdating sa inuman, Gion palagi. Pumayag ka na. It's not that Maverick will know. Tsaka, kailangan mo rin na makapag-relax. I'm sure ilang beses ka rin nagtimpi ng galit sa walang kwenta mong asawa. Pangungumbinsi pa ni Medora sa kanya. Si Helena kasi talaga ang tipo ng tao na hindi mahilig sa mga party-party. Mas pipiliin niya na lang na manatili sa bahay nila at magbasa ng libro. Insecure din kasi siya dahil pakiramdam niya kapag nasa labas siya ay nasa kanya lang ang mata ng lahat ng tao at pakiramdam niya rin ay hinuhusgahan at pinagtatawanan siya ng mga ito. Para kay Helena ay hindi siya maganda. Pangit ang tingin niya sa kanyang sarili at yun sa tingin niya ang pinakadahilan kung bakit ikinakahiya siya ni Maverick. Plus size siya at hindi tulad na lang ng naliling kay Maverick na puro mga magaganda at sexy. Look at this, Helena. Sabi ni Medora sabay abot ng cellphone nito sa kanya. Kinuha naman iyon ni Helena at napatitig pa sa screen ng cellphone. Picture iyon ng asawa niya kasamang isang maganda at ubod na sexing babae. Magka-holding hands ang dalawa habang naglalakad. Kilala ni Helena ang babae na kasama ng asawa niya at isa iyon sa mga babae ni Maverick, si Felicity. Sinasabi ko na nga ba na hindi naman trabaho ang pinunta niyang magaling mong asawa sa ibang bansa kundi ang mambabae? Napailing-iling si Medora tsaka binawi na ang cellphone mula sa kanya. Mabuti na lang at kaklose ko yung sekretary ni Maverick. Nakakapagpasend ako sa kanya ng picture. Sino nga ulit yung babae na kasama niya? Parang familiar sa akin ang likod. Tanong ni Medora pagkalipas ng ilang sandali. Si Felicity. Oo. Yung rising star na naghahanap ng mga sponsor para mabilis siyang sumikat. Napailing ulit si Medora. Ano ba naman tong pinsan ko? Mga ganung babae palang tipo niya. Sa totoo lang ay wala talaga sa plano ni Helena na pumayag sa alok ng mga kaibigan niya na lumabas sila at mag-inom. Ngunit matapos ang nakita niya, napagtanto niya na kailangan niya talaga ang alak sa kanyang katawan. Kung kaya ay sumama siya sa mga kaibigan at dilunod ang sarili niya sa alak. Paano ba kasi magpapayat? Lasing na lasing at umiiyak na tanong ni Helena. Gusto ko ring maging maganda. Kaso ang sarap-sarap naman laging kumain. Maganda ka naman, Helena. Hindi ka kaya pangit. Walang katotohanan yung tingin mo sa sarili mo, no? Ang dami-dami ng mga nagkakagusto sa'yo dahil sobrang ganda mo. Sabi pa ng kaibigan nilang si Maxine, isang sikat na modelo. Hindi mo kailangan na maging mapayat dahil hindi naman yan naging basayan ng katawan sa pagiging maganda. Lahat tayo maganda, in our own ways. Tsaka ikaw, maganda ka talaga kahit ano pang size ang katawan mo. Oo nga, Helena. Sumang-ayon din ng isa pa nilang kaibigan na si Faith. Bakit ba kasi masyado mong binababang tingin mo sa sarili mo? Hindi mo kailangang magpapayat para lang makuha ang interes ng ibang tao. Hindi naman mahalaga kung ano magiging tingin sa'yo ng mga tao eh. You just have to be confident with yourself. Baguhin mo ang tingin mo sa sarili mo dahil kami na mismo nagsasabi sa'yo.
na maganda ka. Sobrang ganda mo kaya. Sa kabila noon ay hindi pa rin siya naniniwala. Dahil kung totoo nga sinasabi ng mga ito na maganda siya at hindi niya na kailangan na magpapayat, bakit kinakahiya pa rin siya ng asawa niya? Bakit paulit-ulit na sinasabi nito sa kanya na kailangan niya nang magpapayat? Hindi siya naniniwala sa sinabi ng mga kaibigan niya dahil marami siyang mga dahilan para paulit-ulit na masabi sa kanyang sarili na pangit siya at kailangan na maging katulad siya ng iba. Kung kaya naman nabuo sa isip niya ang isang plano. Kailangan niya magpapayat bago makauwi ang asawa niya mula sa business trip nito nang sa ganon ay hindi na siya nito ikahiya at baka matutunan din siya nitong mahalin. Gagawin mo talaga to para sa kanya? Hindi makapaniwala na tanong ng kaibigan niyang si Medora. Oo. Buo naman ang loob na sumagot siya. Sa tingin ko, ito lang tayong paraan para mag-workout ang relasyon naming dalawa. Nagbuntong hininga ng malalim si Medora. Kung talagang mahal ka niya, hindi mo naman kailangan na pumayat o magpaganda, Helena. Sadyang pangalang palagay na pangasawa mo kaya kahit katiting na pagmamahal ay hindi niya magawang maiparama sa'yo. Hindi siya sumagot at nagbabana lang ng tingin. Tama rin naman ang sinabi ng kaibigan niya. Tunay nga na gago ang naging asawa niya na kahit anong gawin niya ay hindi man lang siya magawang mahalin. Ngunit wala Sa dami ng lalaki sa mundo ay dito pa siya nahulog. Sa dami ng iba, naging alipin siya ng pag-ibig niya para dito. Bakit kasi hindi ka nalang mag-file ng annulment sa kanya, Helena? Or divorce pala, kasi sa Korea naman kayo ikinasal. Legal na legal naman ang divorce doon. Mayaman ka naman, kaya mabilis mo lang na magagawa yon. Hindi pwede. May pag-aalangan sa boses niya. And why not? Nagtaas kilay nitong tanong sa kanya. Dahil ba yan sa mga lolo't lola ninyo na ang gusto ay ikasal kayong dalawa kahit na batid naman nila na ang pasya nilang yun ay parehong ikakasira ninyong dalawa? Hindi ulit siya sumagot at nagbabalang ng tingin. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Medora habang nakatingin sa kanya at batid ni Medora na hindi lamang yun ang dahilan dahil may feelings na rin na involve. At sa totoo lang ay naaawa siya para sa kanyang kaibigan dahil sa maling tao pa ito nagkagusto at isang tao pa talaga na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal na binibigay nito. Dahil sa mahal mo siya, tama ba? Tanong ni Medora. Nag-angat ng tingin si Helena at may pag-aalangan sa kanyang mga mata. Obvious naman na mahal mo siya. Hindi ko nga alam kung ano ba nakita mo sa taong yun para siyang napili mong mahalin Ang dami namang iba dyan. Sa tingin mo ba sa itsura kong to ay may magmamahal pa sa akin? Maraming ang iba. Sa tingin mo ba ay may papatol sa akin? Bakit sa tingin mo ba iba si Maverick sa kanila kaya ka nagsettle sa kanya? Kung tutuusin ay mas masahol pa nga sa kanila si Maverick dahil mag-asawa na kayo't lahat-lahat. Iba pa rin ang pakikitungo niya sa'yo. At saka diba nilinaw niya naman sa'yo na ang habol niya lang talaga sa'yo ay pera. Kailangan ng kumpanya niya ng pera ng pamilya mo para mas lalo pa silang umangat. Ewan ko ba sa'yo at nagpapakatanga ka pa rin sa kanya? Ang dahilan kung bakit sila ikinasal ni Maverick ay dahil sa kagustuhan lang ng lolo at lola nila upang mas lalo pang mapagtibay ang relasyon ng dalawang pamilya. Wala namang pagmamahala na involved sa relasyon nilang dalawa. Sa loob ng mahigit 2 taon nilang pagsasama ay wala raw araw na hindi pinaparamdam sa kanya ni Maverick na hindi siya nito magagawang mahalin. Ngunit ganun pa man ay pinili pa rin ang puso niya para ibigin. Ewan niya nga rin ba? Sa kabila ng pakikitungo sa kanya? Pero wala Sadyang hindi niya talaga napigilan ng puso niya na ibigin ito kaya sa huli ay siya rin itong nahihirapan. Siya rin itong paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung bakit hindi siya nito magawang mahalin. Okay, since ito naman na gusto mong mangyari, gusto kong sabihin sa iyo ngayon pa lang na mahihirapan ka na magagawa ang gusto mo na ito. Hindi madaling magpapayat. At lalo nang mag-gym, lalo pat hindi nasanay ang katawan mo sa ganito. Ngayon pa lang, lilinawin ko na. Talaga bang gusto mong gawin to, Helena? Naninigurong tanong ni Medora sa kanya. Marahan siyang tumango kahit pa nakakadama ng takot habang nandito sila sa loob ng gym at nakikita niyang mga dumbbells na kailangan niyang buhatin.
Ang lahat ng mga kailangan niyang gamitin ngayong araw na to ay inihanda na ni Midora para sa kanya at ngayon pa lang ay para bang gusto niya ng sumuko. Kakayanin ko to. Iyon ang sabi ni Helena sa isip niya na hindi niya alam na naisatinig niya pala kaya natawa na lang sa kanya si Midora at ang iba pang mga nagji-gym. Oo nga miss, kayang-kaya mo yan. Sabi naman ng isang lalaki na nagbubuhat ng mabigat na bagay na hindi alam ni Helena kung ano bang pangalan dahil wala naman siyang interes sa mga ganitong bagay noon. Nahirap lang sa una pero pag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo na ang gym. Oo nga miss. Nagsalita rin yung isang babae na nasa running machine. Kayang-kaya mo yan, go for the gold! At kahit paano ay namotivate si Helena na ituloy ang plano niyang ito. Mabuti na lang at mabait sa kanya ang mga kasamahan niya sa gym kaya hindi siya pinanghihinaan ng loob. Katulad nga ng sinabi ni Maverick, hindi niya nga ito inabala. Kahit pa gustong gusto niya na itong tawagin at alamin kung ano bang ginagawa nito. Ginugugol niya na lang ang sarili niya sa pagdadayet at pagji-gym. Napatingin na rin siya sa mga surgeon para maging madali ang pagpapapayat niya. Ang gusto kasi ni Helena ay pumayat agad siya bago pa man umuwi si Maverick. Ang bilis nag-improve ng katawan mo, Helena. Masaya na sabi sa kanya ni Midora. Ang bilis mong pumayat. Siyempre dahil kay Doc Lawrence. Natatawa na sinabi niya. No, it's not just because of him. It's because you're working hard din. Kung patuloy mo lang nagagawin ang lahat ng mga tinuro ko sa'yo, naku, mas lalo pang gaganda ang katawan mo. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Helena habang tinitingnan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Sobrang laki na nga ng pinagbago ng katawan niya. Isang buwan pa lang mula nang naging operation at off-plan diet niya. Halos hindi niya na makilala ang kanyang sarili. Hello? Maverick? Nauutal na sabi ni Helena nang sa gitna ng gabi ay tumawag sa kanya ang asawa. Ilang segundong lumipas at hindi ito sumagot. Tiningnan ulit ni Helena ang screen ng cellphone niya para masigurado kung tama nga ba ang una niyang tingin na ang asawa niyang tumatawag sa kanya at hindi nga siya nagkakamali. Si Maverick ngayon. Pero hindi ito sumasagot. Para bang pinapakinggan lang siya nito mula sa kabilang linya. Mav? Bakit ka napatawag? May problema ba? Nagtanong ulit siya at napaupo nang hindi na nga sumagot si Maverick. Maverick? Sambit niya sa pangalan ng asawa. Baka sa tono ng boses niya pagtataka. What's wrong? At nagsalubong lalo ang mga kilay niya nang bigla na lang siya nitong babaan ng tawag. Takang-taka naman ang itsura ni Maverick habang nakatingin sa screen ng cellphone niya. Iniisip na lang ni Helena na baka nagkamali lang ito ng pintot at hindi niya kailangang mag-overthink dahil lang doon. Ilalapag niya na sana ang phone niya sa bedside table at bumalik na sa pagtulog nang muling umilaw ulit yon dahil tumawag na naman sa kanya si Maverick. May pagtataka namang sinagot ni Helena ang tawag. Hello? Helena. Ang malalim na boses ng asawa mula sa kabilang linya. Why are you still awake? Nagising ako sa pagtawag mo. Sagot niya. I'm sorry. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito ng malalim. Pasensya na kung nagising kita. Ayos lang. Bakit ka pala napatawag? May problema ba? Sandaling natahimik ang nasa kabilang linya na para bang nag-iisip ito ng sagot. Hindi ako makatulog. Pagkalipas ng ilan pang sandali ay sumagot na si Maverick. Bakit? May bumabagabag ba sa'yo ngayon? Yes. Baka sa boses nito na may nais pa itong sabihin. Is it about work? I only called to check on you. Hindi ka kasi nagpaparamdam. Napakunot noon naman si Helena. Kakaiba talaga ang asawa niya ngayon. Para bang may mabigat itong dinadala sa ngayon. At hindi siya sanay sa lumbay ng tono ng boses nito. Kahit kailan ay hindi siya nito kinausap ng malumanay. He's always cold. Pero bakit parang may kakaiba ngayon? Ewan niya ba? Hindi niya maipaliwanag. Siguro yung nakainom ito kaya ganito ito sa kanya. Imposible naman kasi na nasa normal state ito ngayon dahil kilala ni Helena ang asawa niya at pagdating sa kanya ay hindi ito nagiging malumanay. Maliban na lang kung nakainom ito.
Hindi ba ang sabi mo sa akin huwag kitang abalahin dahil may mga trabaho ka riyan? Wika ni Helena. Gusto naman kitang tawagan pero pinigilan ko ang sarili ko dahil baka magalit ka ulit sa akin. I'm sorry. I was a little tipsy. I must have forgotten. Kung ganun, tama ang hinala niya na nakainom ito. Matulog ka na. Aniya kahit pa gusto niya pa itong makausap na matagal. You don't wanna talk to me? Dama niya naman ang lungkot sa tono ng boses ni Maverick. Kailangan mo na magpahinga, lasing ka. Aniya. Nagbuntong hininga si Maverick kapag kuwan ay nagpaalam na. Good night. Matapos ang pag-uusap nila nung gabing yun ay hindi na ulit nagparamdam sa kanya si Maverick. Hindi niya alam kung anong nangyayari dito at pinipigilan naman ni Helena ang sarili na tawagan ito dahil pinaalala niya sa kanyang sarili na nung gabing yon ay lasing lamang si Maverick kaya kung ano-ano ang sinasabi nito. Pasensya na po sir. Kaagad nahingi naman ang paumanhin ni Helena sa isang tao na siyang nabangga habang papasok siya sa loob ng gym. Nagmamadali kasi siya kanina kaya hindi niya na ito napansin. It's okay. Ang sagot naman ng lalaki na merong malalim na boses. Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito at natigilan nang makita niya ang mukha nito. Ngumiti naman sa kanyang lalaki na nabangga niya na tila ba natuwa na makita ang reaksyon niya. Okay ka lang ba? Although hindi ganong katuwid ang boses ng lalaki, maganda pa rin pakinggan. Nasaktan ka ba sa pagkabangga mo sa akin? Ulit na tanong nito dahil lumipas ang ilang segundo ay natatili pa rin siya nakatulala dito. Opo, ayos lang po ako. Nauutal na sagot naman ni Helena. Artista po ba kayo, sir? No, I'm not. Sagot ng binata na parang natatawa pa. Pero mukha po kayo artista, sir. Aniya. Aaminin ni Helena kahit sino ay masa-starstruck sa lalaking ito. Gwapo at matangkad ito na para bang isa sa mga Diyos sa Griego na lumabas mula sa Greek mythology para lang mamasyal. Thank you. Mabait itong umiti. But you're sure hindi kita nasaktan ha? Medyo napalakas yata ang pagkakatama mo sa akin kanina. Ayos lang po talaga ako sir. Sagot niya. Pinasadahan siya nito ng tingin para masiguro na maayos lang talaga siya. Kapag kuwan ay tumango ito sa kanya. I'm Lawson by the way, and you are? Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. I'm Helena. Helena, that's a beautiful name. Mababa ang tingin nito sa kamay niya na hawak nito. You're married. Binawi niyang kamay niyang hawak nito. Opo. Nagtaas ang kilay nito. With whom? Maverick Nicolaus po. Balat na pagkabigla sa mukha nito. Oh, so you're his wife. Kilala mo ba ang asawa ko? Ngumiti naman si Lawson sabay tanga. Yes, he was a good friend of mine. Talaga? Magkaibigan kami back in high school, but I left to study in New York. Paliwanag naman ni Lawson. Hindi ko alam nakasal na pala siya. Oo, 2 taon na rin kaming kasal. Tumangu-tangu si Lawson. Matagal na rin pala. Sa gym na yan madala si Lawson kung kaya ay naging magkaibigan silang dalawa. Nalaman niya na wala na pala itong koneksyon kay Maverick kaya hindi raw ito nakadalo sa araw ng kasal nilang dalawa. Nalalapit na ang pag-uwi ni Maverick mula sa business trip nito kaya kailangan din nilang dumalo sa isang event sa mismong araw ng pag-uwi nito. Handang-handa na si Helena para sa araw na yon. Sobrang excited na siyang makaharap ang asawa at makita kung ano magiging reaksyon nito kapag nakita ang bago niyang look. Hello, Maverick? Wika ni Helena nang sandaling masagot ni Maverick ang tawag niya. What is it? Matapos ang ilang linggo mula nang tumawag ito sa kanya, ay ngayon niya lang ulit narinig ang boses nito. Malamig ang tono na halatang hindi ito masaya sa pagtawag niya. Anong oras nga palang dating mo bukas? Nauutal niyang tanong. Bigla kasing bumangon sa dibdib niya ang kaba at pag-aalangan. Kanina pa lang ay confident siyang tawagan nito. Why? Ako sana magsusundo sa'yo para sabay na tayong pumunta sa event. I'm with Felicity. Sabay kaming pupunta bukas doon. Pinutol nito ang sasabog niya na dahilan para bumagsak ang balikat niya. Alam mo naman kung saan ang venue ng event, diba?
You can go there alone tomorrow. Doon na lang tayo magkita. Pero nangako ko kay Lolo na sabay tayong pupunta doon bukas. Hindi mo ba kayang pumunta doon na mag-isa? Mariin siyang napalunok. Sige, doon na lang tayo magkita bukas. Pasensya na sa abala. Pagkasabi niya noon na ibinaba niya na ang tawag. Naramdaman naman ni Helena ang mainit na tubig na nahulog mula sa kanyang mga mata na agad niya ring tinuyo. Sumapit ang umaga at halos walang gana si Helena na umattend sa event na yon dahil alam niya na makikita niya lang ang kanyang asawa kasama ang kabit nito. Kinulit lang siya ni Medora kung kaya'y mabigat ang katawan na nag-ayos na siya ng kanyang sarili. Let me see your face, Helena! Masaya na sabi ni Medora na kausap niya ngayon sa tawag. Itinapat naman ni Helena ang mukha niya sa camera at nagdingning ang mga mata nito nang masilayan ang mukha niya. See? You're so gorgeous! Tapos ayaw mong pumunta. Wala namang kumpiyansa sa sarili na inipit ni Helena ang hibla ng buhok na bumagsak sa mukha niya sa likod ng kanyang tenga. Sigurado ka ba na maayos lang ang itsura ko ngayon? Oo, Helena. Sobrang ganda mo kaya. Magkaroon ka naman ng confidence sa sarili mo. You worked hard to look like that, ano? Ipakita mo sa asawa mo at sa kabit niya na hindi ka nila basta-basta mapapabagsak. You're gorgeous, kaya mabuti pa'y pumunta ka na dito bago ka pa mali. Hindi naman alam ni Helena kung ilang oras pa siyang nag-ipon ng lakas ng loob bago magpasya na kailangan niya nang pumunta sa event. Late na siya at nagkaroon pa ng problema dahil hindi siya hinahayaan ng mga security na makapasok sa loob. Ma'am, hindi naman po ata kayo itong nasa picture eh. Wika ng security. Ang layo po ng sa isang katawan ninyong dalawa, oh. Ang katawan lang po nagbago sa akin pero hindi ang mukha. Hindi niyo po ba nakikita yung malaking pagkakahawig ko sa picture na yan? Paliwanag ni Helena tsaka nilapit niya pang picture sa mukha niya. Ako pong asawa ni Maverick Nicolaus, kaya papasukin niyo na po ako. Naku, pasensya na po talaga mama, pero hindi po talaga pwede. Kami naman po mapapahama kung magpapapasok kami ng guest na wala sa list. Hintayin niyo na lang po na sagutin ni Mr. Nicolaus ang tawag namin para masigurado na kayo nga pong asawa niya. Naiinis naman si Helena. Kahit anong gawin na pakiusap at paliwanag niya ay hindi pa rin talaga siya pinapasok ng mga ito sa loob. Ang dahilan? Hindi niya raw kasi kamukha ang matabang babae na nasa picture. Hindi po ba talaga ako pwedeng pumasok? Naiinis ang tanong ni Helena sa mga security. Pasensya na po ma'am. Hindi po kasi sumasagot si Mr. Nicolaus. Hindi rin po namin mahanap ang kaibigan na sinasabi ninyo. Nagbuntong hininga na lang si Helena at sinubukan na tawagan ulit si Medora ngunit sadyang hindi niya ito na-contact. Siguro ay sobrang busy nito sa loob ngayon. Mr. Fournier! Agad na lumingon si Helena sa kanyang likuran nang sabay-sabay na yumuko ang mga security. Nagulat siya na makita si Lawson na nabigla rin sa pagkakita sa kanya. Helena! Nakangiting sabi nito bago naglakad palapit sa kanya. Why are you still here? Bakit hindi ka pa pumapasok sa loob? Hindi ako pinapapasok eh. Paliwanag niya. Ha? Bakit? Nakalimutan mo bang invitation ninyo sa inyo? Tanong ni Lawson. Hindi ko raw kasi kamukha yung nasa picture. Kinuha naman ni Lawson ng picture na hawak ng mga security. Kapag ay binalik din agad sa mga ito. Let her in, she's with me. Napakapit na lang si Helena sa braso ni Lawson nang pumasok sila sa loob at ang spotlight at ang camera ay kaagad na tumutok sa kanilang dalawa. Namangha naman at napasinghap ang iba sa kanilang nakita habang hindi naman maipinta ang mukha ni Maverick habang nakatingin sa dalawa. Siya bang asawa mo, Maverick? Tanong ni Felicity kay Maverick at napakapit ito sa braso ni Maverick. Sinong lalaking kasama niya? And why does she look so different? Hindi ba matabat pangit na babae yun? Hindi naman sumagot si Maverick at nanatili lang ang tingin sa asawa at sa lalaki na kasama nito. Hindi naman magustuhan ni Maverick ang ngiti ng asawa habang tinatanong ang mga ito at kung ano-ano ng mga taga-media at mas lalong hindi niya nagustuhan ang malagkit na tingin ng lalaki na kasama ni Helena sa kanyang asawa. Hindi ba ikaw ang asawa ni Maverick Nicolaus? Bakit hindi kayo magkasama na dumating? May isang taga-media ang nagtanong kay Helena. Yes, ako ang asawa niya.
Kaso may mahalaga pa siyang kailangang asikasuhin kaya hindi kami sabay na dumating. Kaya ho ba parehong iba ang mga kasama ninyo? May isa pang taga-media nagtanong. Kanina nang dumating po si Mr. Nicolaus ay kasama niyang isang babae. Ngayon ay ibang lalaki rin ang kasama mo. Totoo po ba ang mga sabi-sabi na nagkakalabuan na kayong mag-asawa ni Maverick Nicolaus? Calm down. Pigil ni Medora kay Maverick nang akmang lalapitan na nito ang dalawa. Hayaan mo na muna sila. I'm sure alam naman na ni Lawson kung paano ipagtanggol ng tama si Helena. At katulad nga ng sinabi ni Medora, si Lawson ang sumagot sa tanong ng mga taga-media para protektahan si Helena sa mga ito. Magkaibigan lang kaming dalawa. We're really good friends, you know? I'm sure kaibigan lang din ni Maverick ang babae na kasama niya kanina. Wala naman sigurong masama kung dumating sila na kasama ang kanilang mga kaibigan, am I right? Unless of course you think it was wrong because you don't have any friends. Muling kumapit si Helena sa braso ni Lawson para pakalmahin ito dahil kita niya sa mukha ni Lawson na nagagalit ito sa mga nanghuhusga na tanong na ibinabato sa kanya ng mga taga-media. Mabuti na lang at tumigil na rin sila sa kakatanong sa kanila ng kung ano-ano at pinuri na lang ang ganda niya. Mr. Lawson Fournier, hindi ba talaga siya ang asawa mo? May isang matandang lalaki naman na nagtanong sa kanila. Kasama nito ang asawa at iba pang mga business person na kilala rin ni Lawson. Magkaibigan lang po talaga kami. Nakangiti namang sagot ni Lawson. Nandito rin po kasi ngayon ang asawa ni Helena. Sino po yung Maverick Nicolaus? Hindi ba't iba din ang kasama niya kanina? Wika ng isa pang babae. Pagdating nila kanina, ang akala ng lahat ay ang babaeng kasama niyang pinakasalan niya kaya nagulat na lang kami na malaman na hindi pala. Bagay na bagay kayo, sabi ng isa pang babae. Sayang no at hindi naging kayo. Sobrang awkward ng pakiramdam ni Helena habang nakatayo siya sa tabi ni Lawson at ang ibang mga lumapit sa kanila ay panayang sabi na bagay daw silang dalawa at dapat daw ay naging sila na lang at paulit-ulit din na sinasabi nila ni Lawson na kasal na siya kay Maverick. Sa tuwing naririnig nila yon at saka lang sila tumitigil. Saan tayo pupunta, Lawson? Nagtataka namang tanong ni Helena nang bigla nitong hinawakan ng kamay niya. May ipapakita ako sa'yo. Takasan natin ang mga tao rito. Sagot ni Lawson pero bago pa man sila makaalis ay isang kamay nang humawak sa kabilang kamay niya. Nagtataka namang tiningnan ni Helena kung sino ang humawak sa kamay niya. At ang pagtataka ng mukha niya ay napalitan ng gulat nang makita ang madilim na mukha ng asawa niyang si Maverick. Maverick? Gulat niyang sambit sa pangalan ng asawa. Why are you with him? Matalim na tiningnan ni Maverick si Lawson. Sumagot naman si Lawson. Hinayaan mo siya sa labas kanina dahil busy ka sa iba. Hindi siya pinapasok ng mga security sa labas. So you have no right to be mad, Maverick. Hinayaan mo ang asawa mo kanina sa labas while you're with another girl. Nagtagis ang bagang ni Maverick. Felicity is a friend. I am also your wife's friend. Bago pa man tuluyan ng maghalo ang balat sa tinalupan, nilayunan ni Helena ang asawa niya kay Lawson. Pakiramdam niya anumang sandali ay iigas na ng kamao si Maverick patama sa mukha ni Lawson. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nasa labas ka kanina? Pagalit na nagtanong si Maverick nung makalayo na sila mula sa mga tao. Nagsabi ako. Hindi lang kita makontak. Sinubukan ko rin ang kontakin ng mga security pero hindi mo raw sinasagot. Nagkataon na dumating si Lawson kaya sinama niya na ako. Paliwanag niya naman. Nakakadama siya ng inis dahil ito pa talagang may karapatan na magalit matapos siya nitong i-abandona para sa isang babae. Hindi naman nagustuhan ni Helena ang akto ni Maverick nung gabing yon dahil ito pa talagang may ganang magalit sa kanya. Kung ano-ano pa mga sinabi nito sa kanya. Pero ito rin palang nakikipaglandian sa kabit nito nung gabing yon kahit pa may ibang tao ang nakatingin sa kanila. Sa sumunod pang mga araw ay ganun pa rin ito. Singlamig pa rin ang dati ang pakikitungo nito sa kanya at marami pa rin itong iba't ibang mga babae at wala man lang pakialam sa kung anong nararamdaman niya. Ang mabuti pa siguro hiwalayin mo na lang lalaking yan. Payo naman sa kanya ni Medora. Parang wala nang pag-asa na magbago pa yan eh.
Kahit hindi mo natotohanin, takutin mo na lang. At alam ko naman na hindi mo naman kaya hiwalayan ang gagong yan eh. Feeling niya kasi masyado mo siyang mahal kaya kahit paulit-ulit kanyang saktan at baliwalain, ayos lang dahil lagi mo naman siyang tinatanggap. Hayaan mo na lang siya. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakinig din sa wakas si Helena sa payo ng kaibigan niya. Ginawa niyang payo nito dahil masyado na rin siyang nasaktan at habang paulit-ulit niya iyong pinapalampas, ay paulit-ulit naman ang pananakit sa kanya ni Maverick. Harap-harapan na siya nito ang ginagago. Pareho nang hindi healthy ang lahat ng yon sa kanilang dalawa. Kaya mahirap man para sa kanya ang naging pasya niya ay gagawin niya pa rin. Ano to? Nagtataka na tanong ni Maverick nang inabot niya dito ang isang brown envelope na tinanggap naman nito. Divorce paper. Tipid niyang sagot. Walang emosyon ang kanyang mga mata at ganun din ang mukha niya. Hindi mo lang mababakas ng kahit anong emosyon ang kanyang mukha. Nagsalubong ang kilay nito. What? Napagtanto ko na masyado na ako naging balakid sa kasiyahan mo. Kailangan mo pang magtago sa iba sa tuwing nakikipagkita ka sa babae na tunay mo namang mahal. At ayaw akong nahihirapan ka dahil lang sa akin. Kaya nagpasya ako na makipaghiwalay na lang sa'yo. Sagot niya na ikinatigil naman ni Maverick. Alam kong hindi ka pipirma sa papeles na yan dahil nakasalalay sa pagsasama natin ito ang mga mana sa kumpanya mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipiliting pirmahan yan. Basta kung sakali mong magbagong isip mo, sabihan mo lang ako. At pwede mong pirmahan ang documents na yan anytime na gusto mo. Matapos ang pag-file na Helena ng divorce ay hindi na alam ni Maverick kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Kung dapat ba siyang matuwa dahil ito na rin mismo ang unang sumuko sa kanya? Hindi niya na alam. At hindi niya rin magawa na pirmahan ang divorce paper. What is this? Tanong ni Bedora na bumisita sa opisina niya. Divorce paper? Tipid niyang sagot. What? Ikaw pa talagang may gana mag-file ng divorce matapos ang lahat ng kagaguhan na ginawa mo kay Helena? Kahit kailan ay walang kwenta ka talaga. Galit na buliw sa kanya ni Medora. Nanatili lang siyang kalmado kahit na nagwawala na si Medora ngayon. Hindi naman akong gustong mag-file eh. Siyang may gusto niyan. Paliwanag niya. Oh wow! Talaga? Nawala ang galit sa mukha ni Medora at napalitan ng saya. Mabuti naman at nagising siya sa katotohanan. Ako, tong best friend ko talaga sa wakas. Narinig din niya ang payo ko na hiwalayan kanya dahil sa isang wala kang kwentang lalaki. At ang lalaki ba na deserving sa kanya ay walang iba kundi si Lawson? Hindi naman sumagot si Maverick. Nanatiling nakatikom ang bibig niya at halatang lungkot sa kanyang mga mata, napansin din naman ni Medora. Oh, bakit parang sobrang lungkot mo? Hindi ka ba saya na makikipaghiwalay na sa'yo ang asawa mo? Hindi ka ba masaya na magiging malaya ka ng makasama ang mga babae mo? Di ba ito naman ang gusto mo una pa lang? May pang-aasar namang tanong sa boses ni Medora, pero nanatili lang siyang tahimik. Hay nako Maverick, sinasabi naman namin sa iyo noon pa man, nasa huli ang pagsisisi. Hindi sa lahat ng oras ay kaya kang tiisin ni Helena, no? Tao rin ang kaibigan ko kaya nasasaktan din siya sa lahat ng ginagawa mo. Hanggang sa umalis na nga si Medora ay wala siyang sinabi. Masayang-masaya naman si Medora na umalis ito. Ilang araw pang lumipas at damanan ni Maverick sa kanyang sarili ang panghihina ng katawan niya. Marahil dahil sa labis sa pag-iisip kaya hindi na siya nakakapagpahinga ng maayos at dahil na rin siguro sa dami ng mga trabaho na kailangan niyang tapusin. Magulo ang isip niya. At kahit na ayaw ni Maverick na pumunta sa ospital, pero wala siyang ibang choice dahil kung hindi siya hihingi ng tulong ay buhay niyang magiging kapalit. Anong problema, Maverick? Masyadong mahina ang tibok ng puso mo at hindi ito nagpa-function ng maayos katulad nitong mga nagdaang araw. Hindi ba naging maganda ang pakiramdam mo kaya nagkakaganito ka? May pag-aalala na tanong sa kanya ng doktor. Mr. Nicolaus, paulit-ulit ko na po itong pinapaalala sa inyo. Hindi niyo po pwedeng hayaan na maging ganito ang puso mo lalo pat hanggang ngayon wala pa rin naman tayong nahahanap na donor na magdodonate ng puso sa'yo. Kung magpapatuloy ang ganito, ay baka tuluyan na hindi mo nakakayanin ang mga susunod na maaaring mangyari.
Mahina na ang puso mo at may tumor din na namumuo sa katawan mo na dahilan kaya madalas kang manghina. Sa ngayon ay hindi ka maaaring sumailalim sa anumang operasyon dahil baka hindi kayanin ng puso mo. Kung kaya paulit-ulit kong pinapaalala sa'yo na kailangan mo alagaan ang sarili mo hanggang sa makahanap na tayo ng heart donor para sa'yo. Sa dami ng sinabi ng doktor ay nananatili lang siyang tahimik. Hindi siya kumikibo. Ginawa niya lang kung ano pang pinapagawa sa kanya ng doktor. Sumailalim nga siya sa iba't ibang mga tests para malaman kung ano pang ibang problema pagkatapos noon ay umalis na siya. Nagtungo siya sa lugar kung saan siya madalas na pumunta sa tuwing pinapahirapan siya ng sakit niya. Sa lugar kung saan siya nananagoy. Nakaupo siya sa isang bench sa ilalim ng malaking puno na ang kaharap ay malawak na ilog. Nagbabadya ng paglubog ng araw. Ang kulay kahel at dilim ay naghalo na sa langit. Unti-unti na nagsimulang lumukob ang dilim sa liwanag sa daigdig. Ilang sandali pa ay tuluyan ng kinain ng kadiliman ng paligid. Sa mga sandali yon ay hindi na makaya ni Maverick ang kanyang nararamdaman. Hindi niya na nga namamalaya na tumatagistis na pala ang luha sa pisngi niya. Hindi naman alam ni Maverick kung ano nga bang maling nagawa niya noon para maging dapat siya sa lipos dalita na pinaparamdam sa kanya ng mundo. I want to love you, Helena. Ang mga salitang namumutawi sa bibig ni Maverick habang nakatanaw siya sa malayo. Pero hindi kita kayang mahalin sa ganitong sitwasyon. Kapag ginawa ko yan, mas lalo ka lang masasaktan dahil ilang taon na lang ang itatagal ko sa mundo. Magsisinungaling si Maverick kung sasabihin niya na hindi niya minahal si Helena. Dahil ang totoo ay mahal na mahal niya ito. Ito lang ang tanging babae na inibig niya pero sa kondisyon na meron siya, malabong mabigyan niya ng masayang buhay si Helena. Taon na lang ang nalalabi niyang buhay sa mundo. Kung hindi maaagapan ng sakit niya, maaaring hindi na siya tumanda kasama si Helena. At mas gugustuhin niya na lang kamuhian siya nito kaysa habang buhay na malungkot ito sa pagkawala niya. Mahirapan para kay Maverick ang desisyon niyang yon. Ayun na lang ang tangi niya naiisip para hindi na mas lalong masaktan si Helena. At aaminin niya na nasasaktan din siya. Lalo na ngayon na nagpasya na si Helena na mag-file ng divorce. Nasasaktan siyang isipin na magiging masaya ito sa piling ng dati niyang kaibigan. Pero at the same time ay masaya rin siya dahil kilala niya si Lawson. Alam ni Maverick na mabuti itong tao kaya nakakasiguro siya na aalagaan at mamahalin nito si Helena. Kaya kahit hindi na siya, ayos lang yun kay Maverick. She looked more happy with Lawson. Wika ni Medora sa kanyang tabi habang pareho silang nakatingin kay Helena at Lawson na masaya nakikipag-usap sa ibang tao. Anniversary party ng kumpanya ng pamilya ni Helena at ngayon din ang ika-1 buwan mula noong nag-file si Helena ng divorce sa kanya na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin pinipirmahan. Sa 1 buwan na yon ay pansin nilang lahat ang pagiging malapit ni Lawson at Helena sa isa't isa. Kanina nga sabay na dumating ang dalawa at pareho rin masaya. Sa ibang bahay na rin nakatira si Helena. 1 linggo kasi mula nung nag-file ito ng divorce ay umalis na rin ito sa bahay nila kung kaya'y bihira niya na lang itong makita. 1 buwan lamang mula nung magkalayo sila sa isa't isa pero ang pakiramdam ni Maverick ay lagpas 1 dekada niya na itong hindi nakikita. Gustong-gusto niya itong lapitan. Gustong-gusto niya itong yakapin at gustong-gusto ni Maverick na magmakaawa kay Helena na bumalik na sa bahay nila dahil hindi siya sanay na wala ito roon ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil batid niya na pahihirapan niya lang ang kanyang sarili kung gagawin niya iyon. Mas mainam kung makamove on na sa kanya si Helena bago pa man siya mawala sa mundo. Sa ganoong paraan ay hindi niya yon maging kanong kasakit para kay Helena. Kailan mo balak pirmahan ang divorce paper niyo, Maverick? Tanong naman sa kanya ni Medora pagkalipas ng ilang sandali. Tiningnan niya ang pinsan. Hindi ko pa alam. Paano hindi pa? Pasya mo na lang naman ang hinihintay eh. Pirmahan mo na ang divorce paper niyo at magiging maayos na ang lahat. I'm sure ang paghihiwalay niyo na lang naman ni Helena ang hinihintay ni Lawson para ligawan niya ng kaibigan ko, no? Hindi naman sumagot si Maverick at nagbabalang siya ng tingin. Sa totoo lang ay gusto niya rin na pirmahan ang divorce paper nila dahil gusto niya rin na makita na maging masaya si Helena sa piling ni Lawson. Pero hindi pa po pwede. Hindi pa sa ngayon. Kung gagawin niya yon, ay si Helena naman ang mawawalan ng mana. Kailangan niya pang maghintay ng ilan pang buwan
at matatapos ang kasunduan niya sa kanyang magulang at ang pamilya ni Helena. Konting panahon pa at hindi na siyang asawa ni Helena at manakikita niya na rin ito na maging masaya sa piling ni Lawson. Nasaan ang asawa mo, Helena? Bakit hindi mo siya kasama? Nang marinig ni Maverick ang tanong na yon ay tumingin siya sa direksyon ni Helena at lumingon din sa kanya. Tumayo si Maverick para lapitan ang asawa. Pinulupot niya ang braso niya sa bewang nito at ramdam niya kung paano ito natigilan sa ginawa niya. Pilit namang umiti si Maverick sa babaeng nagtanong kay Helena. Kahit pa ng mga sandaling yon, ay gusto nang mahulog ng luha sa kanyang mga mata. Hello, Mrs. Fernandez. It's good to see you again. Nakangiting sabi ni Maverick sa ginang na matamis na ngiti ang isinukli sa kanya. Oh, it's good to see you, Mr. Nicolaus. Ang tagal na mula nang huli tayo nagkita. You're always busy. Yes, he was busy trying to cure his illness. Lagi siyang wala sa bansa para magpagamot. Yes, I have tons of work abroad. Masaya ako na makita kayo ngayon. Mabait na sabi niya. But where is your husband? Oh, unfortunately, hindi siya makakarating dahil inatake ng high blood niya. Mag-isa lang akong pumunta ngayon. Sagot naman ng ginang. Siya nga pala. Mahigit 1 taon tayong hindi nagkita. Ang akala namin ay nagkaanak na kayo ng asawa mo. Hindi pa rin pala? Tiningnan ni Maverick si Helena na may pagkaalangan tumingin din sa kanya. Hindi pa po sa ngayon. Siguro kapag hindi na po kami masyadong busy para mabuhos namin ng oras sa mga magiging anak namin. Napakasarap pakinggan ng mga sinabi niyang yon dahil ang pangarap talaga ni Maverick noon pa man ay ang magkaroon ng anak. At ang gusto niya kapag nagkaanak na sila ay ibubuhos niya ang buong pagmamahal at oras sa magiging anak. Ngunit alam niya na ang lahat ng yon ay hanggang sa pangarap niya na lang maaaring mangyari. Ganun ba? Nako, sobrang excited pa naman naming lahat na magkaroon kayo ng anak. Sabi pa ni Mrs. Fernandez. Pero syempre, mas maganda na magkaroon ka ng anak kapag pareho na kayong handa. Nanatili namang tahimik si Helena habang magkausap sila bago damang-dama ni Maverick ang mga titig nito sa kanya. Nang iwan na sila ni Mrs. Fernandez ay sakala nagsalita si Helena. Kamusta ka, Maverick? Malungkot at puno ng pangungulila ang tono ng boses nito. Lumayo naman si Maverick sa asawa. Kahit ayaw niya namang lumayo ay ginawa niya para pigilan ang sarili na yakapin ito ng mahigpit. I'm good. Malamlam ang mga mata na tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Are you happy? Maverick sighed. Iyong tanong na yon ang pinakaayaw niyang marinig dahil kahit alam niya sa kanyang sarili kung anong tunay niyang nararamdaman ay kailangan niyang magsinungaling. I am. Diretsyong sagot niya. Are you? Mapait nang umiti naman si Helena. I'm not. But I'm trying. I'm sorry. Ang salitang namumutawi sa kanyang bibig. No, it's okay. Ngumiti ulit si Helena. Ang mahalaga ay masaya ka. Kausapin ko na lang muna sila, mommy. Maiwan mo na kita. At wala nang ibang nagawa pa si Maverick kundi ang pagmasdan si Helena na lumayo sa kanya. Kahit kang gustong-gusto niya itong pigilan at sabihin na kahit kailan ay hindi naging masaya, ay wala siyang ibang nagawa kundi ang hayaan na lang ito. Ramdam ni Maverick na may mga matang nakatingin sa kanya at nang lumingon siya, nahuli niyang titig ni Lawson sa kanya. Walang galit sa mga mata nito. Sa halip ay hindi niya inaasahan na makita ang awa sa mga mata nito. Awa na sa sariling mga mata niya lang nakikita noon. Habang nakikipag-usap si Helena sa ibang mga bisita ay nakaupo lang siya at nakatingin dito. Lumipas ang ilang oras, nagpaalam si Maverick na mag-CR lang. Pagpasok niya sa loob ng men's comfort room ay hindi niya inaasahan na makita doon si Lawson. May kung anong gamot itong iniinom. Halata pa sa mukha nito ang gulat nang makita siya. Maverick, wika ni Lawson magkatapos mainom ang gamot. Tuluyan na siyang pumasok sa loob. You're taking some meds? Nagtataka niyang tanong. Oh yeah, it's my vitamins. Nang ganitong oras? Ilang segundo pa bago ito sumagot. Yes, nakalimutan kong uminom ng vitamins kaninang umaga. At dala-dala mo ang vitamins mo kahit saan ka pumunta? Yes. You don't? Umiling siya bago pumasok sa loob ng cubicle.
Sa labas ay narinig niya si Lawson na nagbukas ng gripo para siguro magugas ang kamay. "It's been a long time since the last time we saw each other, Maverick," sabi ni Lawson mula sa labas. "Hindi mo ba ako na-miss? You didn't even invite me when you got married." "I don't," sagot niya at pagkatapos ay umihi at lumabas na siya. Nakita niya si Lawson na nakangiti habang patagilid na nakasandal sa pader at nakakrus din ang braso sa dibdib nito. Inirapan niya lang ito bago siya lumapit sa sink para maghugas ng kamay. "Where have you been? Bakit bigla ka na lang naglaho nung high school tayo? Hindi ka malang nagpaalam sa akin kahit sabihin kung saan ka pupunta, hindi mo ginawa. Then you're still expecting me to invite you on my wedding? Tapos bigla-bigla ka na lang babalik na para bang walang nangyari. As if we're still friends. Are we no longer friends?" Nang balingan niya ito ng masamang tingin ay mahinang natawa naman si Lawson. Kapag Juan ay nagseryoso ito. "I'm sorry, Maverick." "What for?" "Marami kang kasalanan sa akin kaya hindi ko alam kung alin sa mga yun ang hinihingi mo ng tawad sa akin." "For everything. Patawarin mo ako kung bigla akong umalis ang walang paalam sa'yo. I'm sorry kung pagkatapos ng mahabang panahon ay bigla akong magpaparamdam sa'yo." Seryoso na sabi ni Lawson. "I have reasons why I left that day. Even so, alam ko na hindi sapat ang dahilan kong yan para bigla na lang akong hindi magparamdam sa'yo. Na para bang nakalimutan ko ng pagiging magkaibigan natin. I'm sorry. Nagkamali ako nun." Napahinga naman siya ng malalim. "Do you still treat me as your friend?" Ngumiti at tumango naman si Lawson. "Of course. You're my only friend. Mula noon hanggang ngayon ay ikaw lang nag-iisang kaibigan ko. At masaya ako na natagpuan mo ng babaeng makakasama mo habang buhay. Nang makilala ko si Helena, nasabi ko agad sa sarili ko na siya na ang babae na madalas mong sabihin sa akin noon na tipo mong maging asawa. She's exactly your dream girl. The woman you said you wanted to be with for the rest of your life. And you're so lucky to have her. Sana lang magkaroon ka ng lakas na loob na ipaglaban siya dahil maraming mga taong umaasa at nag-aabang sa kanya." Makahulugan ng salitang binitawan sa kanya ni Lawson ng gabing yon. Sa tono ng boses nito ay para bang may alam ito sa pinagdadaanan niya. Hindi naman alam ni Maverick kung bakit gano'n ang pakiramdam niya pero nang mismong gabing yon ay nagkaroon din siya ng realization tungkol sa kanilang dalawa ni Helena at mas lalo lang siyang nahihirapan. "Maverick?" Inaantok na tawag ni Helena sa kanyang asawa na bigla na lang tumawag sa kanya sa kalagitnaan ng tulog niya. Tiningnan niya ang oras sa bedside table at nakita na 3:00 na ng madaling araw iyon. "Bakit ka napatawag?" tanong niya ulit. "I miss you, Helena." Hindi naman inaasahan na marinig niyang katagang yon mula kay Maverick. Puno ng lungkot ang boses nito at halatang labis ng pangungulila sa kanya. Are you okay, Maverick?" Nag-aalala niyang tanong. Mabilis din ang tibok ng puso niya. "I'm not. I've never been okay since you left." Malungkot itong sagot. "I've never been okay." "Gusto mo bang puntahan kita ngayon dyan? Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo ngayon? Nasaan ka ngayon, Maverick?" Sunod-sunod niyang tanong. Ang antok na nararamdaman niya kanina ay bigla namang nawala at napalitan ng labis na pag-aalala. "I'm in my room," sagot nito. "And no, hindi mo kailangan na puntahan ako ngayon dito. Gusto ko lang na marinig ang boses mo at maging maayos na rin ako. Just let me talk to you, please." Hindi siya sumagot. Rinig niya sa boses ni Maverick ang pagiging desperado na makausap siya at mas lalo lang siya nag-aalala para dito ngunit tulad nga ng sinabi ni Maverick ay hinayaan niya ito na makausap siya. Hinayaan niya ito na sabihin kung ano ang gusto nitong sabihin para kahit papaano ay kumalma ito. "What are you doing, Helena?" Mababa ang tono ng boses ni Maverick. "I'm in my room," sagot niya. "Nagbabasa ako." Dagdag niya dahil ayaw niyang sabihin na nagising siya sa pagtawag nito. "Hindi ka pa natutulog?" "No, hindi pa. Hindi pa ako dinadalaw ng antok eh." "And why?"
Is there something wrong kaya hindi ka makatulog? Ano to? No, wala naman. Sadyang may mga times lang talaga na hindi ako nakakatulog. Bumaba naman si Helena sa kama niya at nagtungo sa veranda para doon niya kausapin si Maverick. Nakahawak siya sa railings at nakatingin sa madilim na kalangitan na puno ng maniningning na bituin. Kausap niya si Maverick at masaya ang puso niya habang kausap niya ito. Sobrang saya ng puso niya. Lingid sa kaalaman ni Helena, ang kausap niya sa kabilang linya ay humuhugot na lang pala ng lakas ang boses niya. Nakaupo ito sa sulok. Yakap ang sariling mga tuhod at nanginginig ang buong katawan. Alam mo ba kung anong nangyari kay Maverick, Medora? Tanong ni Helena sa kaibigan na bumisita sa kondo niya. Kung nang bababae na naman ba siya? Naku, ewan, hindi ko alam. Wala naman ako nabalitaan. Mukhang naging busy naman siya sa trabaho niya. Bakit mo pala natanong? Umiling siya. Wala naman. Noong isang araw kasi bigla siyang tumawag sa akin. Weird. Napakunot naman ang noo ni Medora. Really? Bakit naman daw? Wala siyang sinabi eh. Gusto niya lang daw akong makausap. Oh, maybe he's missing you. Hayaan mo para ma-realize niya naman kung anong sinayang niya. Ngunit hindi pa rin siya mapakali. 3 araw mula nang tumawag sa kanya si Maverick ay napagpasyahan niya na bumisita sa dating bahay nila ni Maverick, subalit pagdating niya doon ay walang tao. Tahimik lang ang buong bahay at naging mga kasambahay nila ay wala. Hinahanap niya ito sa buong bahay habang tinatawag ang pangalan nito pero talagang wala roon si Maverick. Hindi naman maintindihan ni Helena, ngunit para bang may kung anong nagtulak sa kanya na pumasok sa loob ng kwarto ni Maverick. Sa sandali makapasok siya ay agad na nakuha ang atensyon niya ng nakabukas na cabinet kung saan ay nakalabas ang isang brown envelope. Kinuha niya iyon at ang papel na nasa loob. At ang mga buto niya sa katawan ay nangihina at para bang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita kung ano nakapaloob sa document na yan. Maverick Nicolaus, terminal heart disease. I have something to tell you and it's about my health. Natigilan si Maverick dahil sa sinabi ni Lawson na nandito ngayon sa loob ng opisina niya. Bigla itong dumating kanina at nagsabi na gusto raw siya nito makausap. I'm dying. Huh? Ano bang sinasabi mo? I have a terminal illness. Buwan na lang ang nalalabing panahon ko sa mundo. Pagtatapat ni Lawson kaya hindi siya nakagalaw. Hindi niya inaasahan na marinig yun. Ginawa ko lahat para matago ang sakit ko. Sinubukan ko ang lahat ng paraan para gumaling ako, but at the end, my cancer still won. Maliban doon ay may isa pa akong gustong ipagtapat sa'yo. At hindi naman alam ni Maverick kung makakaya niya pang susunod nitong sasabihin matapos ang una nitong pinagtapat na para bang pumukpok sa ulo niya ng sobrang lakas. Nabingi siya at halos hindi makagalaw mula sa kanyang kinauupuan. Aaminin ko, gusto kong asawa mo. Unang kita ko pa lang sa kanya ay nakuha niyan agad ang puso ko. Nasa kanya na ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Pero, nabitin ang sasabihin ni Lawson. Bumalot din ang lungkot sa mga mata nito. I'm dying. May malubha akong sakit na walang lunas. I have a terminal disease at hindi na ito madadala ng mga gamot. The doctor said I only have 5 months left to live. Masyadong maikli ang panahon ko sa mundo para patuloy na mahalin si Helena. At alam ko na may sakit ka rin. I saw you when you visit the same hospital where I'm having my chemotherapy. Your doctor told me about your heart condition and I decided na ibibigay ko ang puso ko sa'yo. I had my heart checked and it's very healthy. You can have my heart para patuloy mong mahalin si Helena. In that way, pareho natin siyang mamahalin. Umiling naman si Maverick. Wala akong mahanap na donor na magmamatch sa puso ko. I have a rare heart size and blood type kaya mahirap na makapaghanap ka ng pareho ko. Ayon din sa mga specialist doctor na tumingin sa akin, bagaman makahanap ako ng mga magmamatch sa puso ko at sumailalim sa heart transplant, maliit lang ang chance na makakaligtas pa ako kaya hindi ko matatanggap ang puso mo. Not when I know that your heart is the only thing that's left in your body that is healthy.
Your heart belongs to you, Lawson. Hindi ko makakaya na kunin sa ang puso mo para lang mabuhay ako na matagal kahit na alam ko na maliit lang din ang chance na makakaligtas pa ako. Well, at least you still have a chance to live. Saat naman ni Lawson. May chance ka pa rin na makakaligtas ka kapag naging successful ang operation. And I'm sure it's going to be successful. Kailangan mo lang na magtiwala. Kailangan mong maniwala na makakaligtas ka para mahalin si Helena. I want to love her with everything I have. Kahit na ikaw na maging may-ari ng puso ko, ay masaya na ako kung mamahalin mo siya para sa akin. Kaya sana ay matanggap mo ang puso ko dahil ibibigay ko sa iyo ito ng buong buo at walang kahit anong ibang hihilingin, kundi ang mahalin mo lang sa Helena ng higit pa sa pagmamahal ko sa kanya. Matagal na siya naghahanap ng heart donor para sumailalim na siya sa heart transplant at baka maagapan pang sakit niya pero walang nagmamatch sa kanya kung kaya nawawala na rin siya ng pag-asa. Ngunit si Lawson, match na match ang puso nito sa kanya subalit sa tingin ni Maverick ay hindi niya ito kayang tanggapin. Pag ginawa niya yon ay para bang kinuha niya ng lahat-lahat para dito. Maverick? Pagdating ni Maverick sa bahay, nagulat siya na makita sa loob si Helena na punong-puno ng luha sa mata. Helena, what's wrong? Nag-aalala na tanong niya dito. Umiiyak pa rin na tumakbo palapit sa kanya si Helena sabay niyakap siya nito ng mahigpit. Nabigla siya nang makita ito dito sa bahay nila ngunit higit siyang nagulat dahil umiiyak ito. Halata sa mga mata na kanina pa itong iyak ng iyak at punong-puno naman siya ng pag-aalala. Hinaplos niya ang likod nito at pilit na pinapakalma. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hikbi ni Helena na para pang ayaw nang bumitaw sa kanya. Hindi naman alam ni Maverick kung ano ang sinabi nito ngunit patuloy na lang siya sa paghaplos sa likod nito. Bakit inilihim mo sa akin ang tungkol sa sakit mo, Maverick? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? At sa pagkakataong yon, si Maverick naman ay natigilan dahil sa narinig. Kung ganon ay alam na pala ni Helena ang tungkol sa sakit niya. Hindi alam ni Maverick kung paano nitong nalaman ang tungkol sa sakit ngunit hindi na yun mahalaga. Ang importante ay ang mapakalma niya si Helena na iyak pa rin ang iyak. I'm sorry. Pati unang sabi ni Maverick habang nakaupo sila sa sala. Wala pa rin tigil sa pag-iyak si Helena at pinainom niya ito ng tubig ngunit ang mga luha sa mga mata nito ay para bang buhos ng tubig sa talon na walang tigil sa pag-agos. Hindi ko namang ginusto na ilihim sa iyo ang tungkol sa sakit ko. Pero inilihim mo pa rin sa akin. Dahil ayoko masaktan ka, Helena. Hinawakan ni Maverick ang kamay ng asawa. Mas gugustuhin ko pa na kamuhian mo ako habang buhay kaysa makita kang malungkot habang buhay. Mahalaga ka sa akin, Helena. At ayoko masaktan ka dahil sa akin habang buhay. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nasaktan sa paglihim mo sa akin tungkol sa kondisyon mo? Hindi agad sumagot si Maverick. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata habang nakatingin sa asawa. I'm sorry. Nasaktan kita sa paglihim ko ng sakit ko. I'm really sorry, Helena. Hindi ko alam na ang naisip ko palang paraan para hindi ka masaktan nang siya rin makakapanakit sa'yo. I am very sorry. Alam mo ba kung gaano kasakit ang nararamdaman ko kanina nung nalaman ko na may sakit ka? Labis akong nadudurog, Maverick. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi totoo ang nakita ko. Na baka nagkamali lang ako ng tingin o kaya naman ay hindi totoo ang nasa result na nakita ko. Umasa ako na itatanggi mo sa akin na may sakit ka dahil sa sinabi ko sa aking sarili na kung sakali man na may sakit ka, kahit hindi mo ako mahal, kahit wala kang pakialam sa akin. Sinabi ko sa aking sarili na sasabihin mo pa rin sa akin ang tungkol sa sakit mo pero hindi ko lubos akalain na totoo palang lahat. Sadyang inilihim mo lang sa akin ang totoo. Halos hindi naman makapagsalita ng maayos at hindi na rin ito makahinga dahil sa labis na kakaiyak kaya niyakap niya ito ng mahigpit at paulit-ulit siyang humingi ng tawad dito kung bakit niya nagawa na ilihim ang totoo dito niyang kondisyon. Ipaniliwanag niya rin ang tunay niyang dahilan. Lahat-lahat ng dahilan at mga ginawa niya ay pinagtapat niya kay Helena. Dahil ayaw niyang mas lalo lang itong masaktan kung maglilihim ulit siya dito.
Mas mabuti na sa bibig niya na mismo manggaling ang lahat. Hindi ko alam na yun palang dahilan mo. Niyakap siya ng mahigpit ni Helena. I'm sorry for being mad at you. Patawarin mo rin ako kung naging masama ako sa'yo dahil lang sa nilamon ako ng galit. Hindi mo kailangan na humingi ng tawad sa akin, mahal ko. Nang kumala sa yakap si Helena sa kanya, ay ikinulong niya ang mukha nito sa kanyang mainit na palad. I deserve everything. And you have all the right to be mad at me dahil nasaktan kita. I broke your heart a million times dahil lang sa pansariling kagustuhan ko, kaya may karapatan ka nang magalit sa akin. Hindi naman mawari ni Helena kung ano bang dapat niyang maramdaman ng mga araw na yon. May bahagi sa puso niyang masaya nung sa wakas ay umamin ang nararamdaman sa kanya si Maverick. Pero mabilis nang ibabaw ang sakit na nararamdaman niya dahil sa kanyang mga natuklasan. Sa bibig na mismo ni Maverick nang galing, kung hindi ito makakahanap ng heart donor at hindi makatanggal ang tumor sa katawan nito, ay maaari na ilang taon na lang itatagal nito sa mundo. Magmula nang malaman niya yon ay wala na siyang tigil sa pagdarasal na sana ay kaawaan ng Diyos ang kanyang asawa at huwag hayaang mawala ito sa kanya. Paulit-ulit niyang pinagdarasal na hayaan ng Diyos na magkasama sila na tumanda ni Maverick. Ngunit sadyang napakarami ng kasalanan niya sa mundo noon. Dahil kahit anong dasal niya, kahit anong pagsusumamo niya, ay hindi pa rin siya nito pinakinggan. Isang araw habang nasa trabaho siya, ay bigla na lang tumawag sa kanya si Medora para sabihin na isinugod si Maverick sa ospital dahil inatake raw ito ng sakit nito. Hindi ko alam na may ganun siyang sakit. Takot na sambit ni Medora. Tuluyan na rin bumagsak ang luha sa mga mata nito. Wala man lang siyang kahit anong sinabi sa akin tungkol sa kondisyon niya. Ni hindi ko man lang nahalata sa kanya na may mabigat siyang sakit na dinadala. Noong isang linggo niya lang din sinabi sa akin ang tungkol sa sakit niya dahil ako mismo ang unang nakaalam. Sa tingin ko ay wala talaga siyang balak na ipaalam kahit kaninong tungkol sa sakit niya. Paliwanag niya. Malakas siyang napahikbi. Pero bakit naman niya kailangang maglihim? Bakit kailangan niyang itago ang sakit niya sa atin? Nagsalita naman ang secretary ni Maverick nang narinig ang pag-uusap nilang dalawa at siyang tanging may alam sa tunay na kondisyon ni Maverick. Dahil mas pinili niya na kamuhian niyo siya buong buhay niyo, kaysa magdusa kayo habang buhay dahil sa pagkawala niya. Ang nasa isip ni Sir Maverick ay kung magagalit kayo sa kanya, ay hindi kayo gaano masasaktan kapag dumating na ang panahon na kailangan niya ng lisanin ng buong mundo. Tumingin si Don sa pinto ng emergency roon kung nasaan si Maverick. Alam ni Sir Maverick na ilang taon na lang itatagal niya sa mundo dahil sa sakit niya. Ilang taon na kami naghahanap ng magiging donor niya para matanggal na rin ang namumuong tumor sa utak niya, ngunit wala kaming nahanap. Ang doktor na mismo ni Sir Maverick ang nagsabi na anumang sandali ay maaaring mangyari ito. Anumang sandali ay maaari siyang mawala sa atin. Pinaghanda na ako ni Sir Maverick sa araw na to dahil alam niya sa oras na dumating na ang araw na pinakakatakutan niya ay maaaring masaktan kayo ng labis. Ang higit pang mas masakit sa mga nangyari ngayong araw ay ang mga isiniwalat ni Don sa kanila. Ang lahat-lahat ng pag-aari ni Maverick ay inilipat na nito sa pangalan niya, kabilang na ang kumpanya. May mga ibinigay din ito para kay Medora. Ang lahat ay pinaghandaan na nito na hindi nila lubos akalain ang lahat ng paghahanda na ginawa nito ni Maverick. Mas lalo lang silang nadurog ng dahil doon. Ilang araw nang walang malay si Maverick at ayon sa doktor, ay maliit na lamang ang tsansa na mabubuhay ito dahil sobrang hina na ng puso nito, dagdagaan pa ng mga namumuong tumor sa katawan nito na hindi nila maaaring alisin dahil mas lalong malalagay sa panganib ang buhay ni Maverick dahil sa lagay ng puso nito. Parang awa niyo na, Lord. Huwag niyo pong hahayaan na manalo ang sakit ni Maverick sa kanya. Huwag niyo po siyang ilalayo sa akin. Hindi ko po makakaya kung mawala siya. Huwag niyo po muna siyang kukunin. Bumubuo pa lang kami ng mga pangarap na gusto naming matupad. Parang awa niyo na iligtas niyo po siya. Gabayan niyo po siya at bigyan ng lakas para malabanan ang sakit niya. Alam ni Helena kung ilang oras siyang nakaluhod sa harapan ng altar. At walang tigil na nagsusumamo sa may kapal na tulungan nito si Maverick na labanan ang sakit nito. Ilang sandali pa ay dumating ang magulang niya at ang magulang ni Maverick na katulad niya ay hindi rin alam ang tunay na kalagayan ni Maverick. Niyakap siya ng mga ito
at paulit-ulit na sinabi sa kanya na makakaya ni Maverick na makaligtas. Maayos na ba siya, Helena? Nagkamalay na ba siya? Iyon ang tanong sa kanya ni Lawson mula sa kabilang linya. Sa hindi malamang dahilan ay mas mahina ang tono ng boses nito na para bang sobrang hinang-hina na rin ito ngayon. Hindi pa. Nauutal na sagot naman ni Helena. Hanggang ngayon ay nananatili siyang walang malay at wala pa rin kaming nahahanap na heart donor para kay Maverick. Ginawa na namin ang lahat pero walang nagmamatch sa kanya. Don't worry too much. Babalik siya sa'yo. Alam ko na malalabanan ni Maverick ang sakit niya. Kilala ko siya. He's strong. Hindi siya basta-basta magpapatalo sa sakit niya. Pagpapalakas ito sa loob niya. Pasensya na kung wala ako sa tabi mo ngayon para personal na sabihin ang lahat ng yan at para damayan ka. I'm sorry. It's okay. Naiintindihan ko. Alam kong busy ka ngayon. Sagot niya. Please take care of him, Helena. Iyon ang huling sinabi sa kanya ni Lawson bago ito nagpaalam dahil may kailangan pa raw itong tapusin na trabaho. Ilang araw pa mula nang umatake ang sakit ni Maverick ay nanatili ito sa ospital. Walang kahit anong sinyales na magigising na ito anumang sandali at hanggang ngayon ay wala pa rin silang mahanap na heart donor para kay Maverick. Ngunit tunay na may Diyos dahil isang araw ay dininig ang mga dasal niya. May nahanap na tayong heart donor na match kay Maverick. May terminal disease daw ang may-ari ng puso pero hindi naman apektado ang puso niya sa sakit niya kaya ligtas daw ang pagdodonate ng puso kay Mr. Nicolaus. Ayon sa aming staff ay ang huling hiling daw ng may-ari ng puso ay ang makatulong ito bago mawala. Ilang buwan na lamang ang buhay ng donor kaya nagpasya siya na ibigay na lang kaagad ang kanyang puso kay Mr. Nicolaus. Nang sa ganun ay pareho silang hindi na mahirapan. Labis-labis naman ang pasasalamat nila sa taong nag-donate ng puso kay Maverick dahil maaari itong madugtungan ang buhay ni Maverick. Hindi nila kilala kung sino ang nag-donate dahil ang hiling daw ng donor ay itago muna ang tunay nitong pagkakakilanlan hanggang hindi pa nakakasiguro na ligtas nga ang buhay ni Maverick. Ganun pa man ay sobrang laki rin ang pagsasalamat nila. Kung sino man ang tao na yon ay hulog ito ng langit sa kanila. Ito ang naging sagot sa lahat ng mga dasal nila. At kung sakali man na mabigyan man siya ng pagkakataon na makausap ang donor, kahit nasa panaginip man lamang, ay sasabihin niya dito ang labis-labis niyang pasasalamat. Baka nga'y lumuhod pa siya sa harapan nito. Sinong tinatawagan mo? Tanong sa kanya ni Midora nang mapansin na kanina pa siyang may tinatawagan. Si Lawson. Sasabihin ko sa kanya magandang balita. Tsaka ko na magiging sobrang masaya siya para kay Maverick. Ngunit kanina pa niyang sinusubukang tawagan si Lawson subalit walang sumasagot sa mga tawag niya. Naisip niya na baka busy pa nga ito sa trabaho kaya nag-iwan na lang siya ng message para kay Lawson. Sa message na yon ay sinabi niya ang magandang balita tungkol kay Maverick na nakahanap na sila ng heart donor para dito. We are blessed. Naging successful ang operation niya. Mr. Maverick Nicolaus is now safe. Kailangan niya na lang na magpahinga at kapag tuluyan ang naghilom ang sugat niya mula sa heart operation ay sasailalim naman siya sa tumor removal operation. Let's just continue praying for his fast recovery hanggang sa tuluyan na siyang gumalik. Parehong walang mapagsidlan ng tuwa ng kanilang nararamdaman sa sinabi ng doktor na naging successful nga ang operation ni Maverick kahit pa ayon mismo sa mga doktor ay maliit na lang ang tsansa na maging successful yon. Tunay na isang himala ang nangyayari at alam nila na dahil yon sa walang hanggang tiwala nila sa Diyos. Pinakinggan nito ang mga dalangin nila at higit pa silang naging masaya nang magkamalay si Maverick at ang una nitong hinanap ay siya. At ang una nitong hiningi sa kanya ay isang baso ng tubig. Masayang-masaya ako at successful ang operation mo, Maverick. At tuluyan ang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Masaya ako na bumalik ka na sa akin. Inabot ni Maverick ang kanyang mukha at masuyo itong hinaplos. May matamis din ang ngiti sa mga labi nito. I came back for you. To love you. Gusto ko mapakabawi sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo noon. Sinuklian niya ito ng matamis na ngiti ngunit gusto niya itong yakapin ng mahigpit pero pinigilan niya ang sarili dahil sariwa pa ang sugat nito sa dibdib. Kaya ang ginawa niya ay hinalikan niya na lang noon ito. Hinalikan din ni Maverick ang labi niya at pareho silang sa halik na yon ibinuhos ang pagmamahal at pangungulila sa isa't isa.
Mabait ang Diyos. Hindi sila nito hinayaan na mapalayo sa isa't isa. Helena, kakalabas niya lang mula sa recovery room kung nasaan si Maverick nang tawagin ni Medora ang pangalan niya. Bagsak ang balikat nito na para bang may hindi magandang nangyari. Maging ang mga mata nito ay punong-puno ng lungkot. Bakit? Nag-aalala nilalapitan niya ito. Bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba? Si Lawson. Tila maging sa pagsasalita ay nahirapan ito. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Wala na si Lawson, Helena. Patay na siya. Ha? Ano? He died. The same day Maverick got a new heart. Pero magkausap lang kami nung isang araw Busy lang daw siya sa trabaho sa kumpanya niya. Sa ibang bansa kaya hindi siya nakakapagpaparamdam. Baka nagkakamali ka lang. Hindi pa siya wala. Buhay pa siya, no? Hindi totoong sinasabi mo. Buhay na buhay si Lawson. Nangako siya na babalik siya sa bansa para mabantayan niya rin si Maverick. Malungkot na inabot sa kanya ni Medora ang cellphone nito kung nasaan ang isang article na nagpapatunay na wala na nga talaga si Lawson. Pakiramdam ni Helena ay nawala ng lakas ang tuhod niya habang nakatingin siya sa headline ng article. Tuluyan na rin na bumagsak ang luha sa kanyang mga mata na hindi niya na napigilan sa paghulog. The son of the billionaire family Lawson Drake Fournier passed away on April 28, 2024 after battling a terminal illness since the tender age of 5. Matapos ang balita na pumanaw na nga si Lawson sa edad na 28, matapos ang pakikipaglaban sa malubhang sakit ay muling may balita silang natanggap. Lawson Drake Fournier's final act of generosity was donating his heart to Maverick Nicolaus, his childhood best friend, fulfilling a wish he expressed before his passing. Ilang oras lang mula nung ibalita na pumanaw na si Lawson ay may liham din na dumating para sa kanya at ang liham na yon ay mula kay Lawson. Nagdadalawang isip pa siya kung babasahin niya nga ba ang liham na yon, knowing na mas lalo lamang siya masasaktan matapos ang nabalitaan, ngunit sa huli ay binasa niya na rin ang liham. Nasa ilalim ng puno ng magnolia si Lawson habang nagsusulat siya ng liham na darating sa babaeng mahal niya matapos ang araw na mababalita na pumanaw na siya. Mahal ko ang Helena. Oo, mahal ko. Dahil gusto ko na malaman mo na kahit wala na ako, minahal kita at mahal na mahal kita. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makaamin sa iyo habang nabubuhay pa ako. Naduwag ako at ayoko rin makasira ng pagiging magkaibigan natin dahil kasal ka na sa kaibigan ko. Mariin namang napalunok si Lawson. Napatigil din siya sa pagsulat at ang dibdib niya ay nanikip pa. Umihip ang malamig na simoy ng hangin, kasabay nun ay ang pagkahulog ng mga talulot ng magnolia at may isang talulot pa ang nahulog sa sinulat niya. Kinuha ayon ni Lawson at tinitigan ng mabuti ang talulot. Umihip ulit ang malamig na simoy ng hangin kaya nalaglag muli sa kamay niya ang talulot. Tinuloy na ni Lawson ang pagsulat habang ang mga talulot ng magnolia ay patuloy sa paglaglagan. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na sa sarili kong inibig na kita. Sa totoo lang ay wala namang specific na dahilan kung bakit ako nahulog sa'yo. Marahil ay hindi ko lang talaga alam kung ano. Hindi ako sigurado kung dahil ba yan sa maliit at singkit mong mga mata na kasing ningning ng mga makinang na bituin sa kalangitan. Hindi ko mawari kung dahil ba sa nakikita kong kalawakan sa mga mata mo. Kung dahil ba sa mga makapigil hininga mong ganda na kahit sino ay mahahalina sa'yo. O kung dahil ba sa malambing mong mga ngiti that makes everything around you shine. O dahil ba sa mahaba at malambot mong mga buhok na sumasabay sa bawat galaw mo. O kung dahil ba sa malambing mong boses na hindi makabasag pinggan. Hindi ko alam kung ano sa mga yon. Basta ang alam ko lang sa aking sarili ay mahal kita. At gustong gusto ko ang lahat ng sayo. Lahat ng tungkol sayo. Walang tapon, gusto ko ang lahat. Mataas ang sinag ng araw habang sinusulat yun ni Lawson para sa babaeng mahal niya. At habang sinusulat niya yon, damang-dama naman ni Lawson na nalalapit na ang araw at tuluyan na siyang mamamaalam sa mundo. Damang-dama niya na tuluyan ng nananalo ang cancer sa katawan niya
At sa mga panahon na ito, alam niya na nasa ospital din si Maverick at lumalaban para makasama ng mas matagal ang babaeng pareho naman nilang minahal. Hindi pa namalaya ni Blossom na habang nagsusulat siya kasabay ng paglalaglagan ng mga talulot ng magnolia flower ay bumagsak na rin ang luha sa kanyang mga mata. Sobra kitang mahal, Helena. Kaya mas pinili kong itago ang tunay kong nararamdaman para sa'yo hanggang sa mga nalalabing araw ko sa mundo. Ayoko masira ang pagsasama niyo ni Maverick dahil lang sa akin. Kaibigan ko kayong dalawa at gusto ko na maging masaya kayo pareho. Ayoko maging dahilan para mahirapan ka. Ayokong sisihin mo ang sarili mo dahil nagustuhan kita. Kaya ako nasasaktan. Mahal kita at wala akong kahit anong pinagsisihan dahil minahal kita. At mahal ka rin ang asawa mo. Mahal na mahal ka niya. May dahilan si Maverick kung bakit trinato ka niya ng ganon. May malalim siyang dahilan na gusto kong malagpasan niya para makasama ka niya ng matagal. At ang gusto ko ay hindi ka niya masaktan pang muli. Ayoko nakikita na nasasaktan ka niya. Ayoko makita na umiiyak ka ulit dahil sa kanya. May malubhang sakit sa puso si Maverick. Katulad ko ay malala na rin ang kondisyon niya dahil may namuo na ring tumor sa kanyang katawan. Ilang taon na lang din ang binigay sa kanya ng doktor but I want to help him. That's the only thing I can do for the both of you dahil pareho kayong mahalaga sa akin. At gusto ko na pareho kayong maging masaya. So I will give my heart to him. I asked my doctor and another specialist. Ang sabi naman nila, it's safe to give him my heart dahil hindi naman ito naaapektuhan ng sakit ko. Gusto kong ibigay sa kanya ang puso ko para kahit nawala na ako, ay patuloy pa rin itong tumitibok para sa'yo. At mahalin ka. Kahit na ang puso ko ay pagmamayari na ni Maverick. Hindi naman mapigilan ni Helena ang buhos ng luha niya habang binabasa ang liham mula kay Lawson. Kung ganon, totoo nga na ang heart donor ni Maverick ay si Lawson. Pakiramdam niya ay nangihina ang buong katawan niya. Nawalan siya ng lakas. Humahabulhol na lang siya ng iyak at niyakap naman siya ni Medora ng mahigpit. Maging si Maverick ay bumuhos ang luha nang malaman ang ginawa ni Lawson. Ngunit wala na rin naman silang magagawa kundi ang magpasalamat kay Lawson. Dahil kung hindi dahil dito ay baka hindi niya nakasama si Maverick. Nang dahil sa tulong nito ay nadugtungan ang buhay ni Maverick. Maaari na silang tumanda na magkasama. Bakit mo ko dinala dito? Tanong ni Helena sa asawa nang isama siya nito papunta sa lugar kung saan daw ito madalas na magtungo. Sa ilalim ng isang malaking puno na mayroong bench na nakaharap sa ilog kung saan sila nakaupo ngayon. Hindi pa man sumisikat ang araw ay pumunta na sila sa lugar na ito para sabay nilang mapagmasdan ng sunrise na ngayon ay unti-unti nang nagbibigay liwanag sa kanilang paligid. This place means so much to me, sabi ni Maverick habang nakatingin ito sa ilog na nakikita na nila ang ganda dahil lumiliwanag na ang paligid. Ang lugar na to ang naging takbuhan ko nung nawawala na ako ng pag-asa. Pakiramdam ko ay tuluyan na magwawagi ang sakit ko. Ang lugar na to, ang naging success sa lahat at siyang sinabihan ko ng mga pangako ko. Saksi ang buong paligid sa lahat ng yon. At ngayon gusto ko na maging saksi ulit ang lugar na to sa magiging pangako na gagawin ko. Bagya namang nanlaki ang mga mata niya nang biglang lumuhod si Maverick sa kanyang harapan. Bumilis din ang pagtibok ng kanyang puso at nagsimula nang manubig ang kanyang mga mata. Inabot ni Maverick ang kamay niya at hinilikan nito ang likod noon. Mahal na mahal kita, Helena. Mahal kita ng higit pa sa inaakala mo. Ikaw lang ang tangi kong hiniling na makasama habang buhay. Lahat ay handa kong ibigay sa'yo. Kahit pang sarili kong buhay. At ngayon na binigyan ako ng pagkakataon na makasama ka habang buhay. Ngayon na nadugtungan ang buhay ko, ay wala akong kahit ilang segundong sasayangin sa pagkakataon na to. Mahal na mahal kita. At gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, you will always be my sunrise and my sunset. Sa ilalim ng lugar kung saan nangako ko sa aking sarili noon na mas pipiliin ko na magalit ka sa akin habang buhay, kaysa habang buhay kang magdalamhati sa pagkawala ko ay gagawa ko ng panibagong pangako. Pangako na habang buhay
Dahil alam kong magkasama tayong tatanda at lahat ay gagawin ko para lang mangyari yon. Pinapangako ko na kahit anong mangyari, hindi na ulit kita sasaktan. Mamahalin at aalagaan kita sa abot ng aking makakaya. At hanggang sa mga nalalabi kong araw sa mundo, nakapiling ka. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na tuparin ang pangakong yun sa'yo? Will you marry me again, Helena? Hindi nagawa na makapagsalita ni Helena. Sunod-sunod na lang na pagtango ang naging tugon niya kay Maverick. Niyakap niya rin ito ng sobrang higpit at sa ilalim ng puno, sa harap ng malinaw na ilog at sa ilalim ng papasikat pa lang na araw. Binitawan niyang pangako niya kay Maverick na walang hanggang pagmamahal, tiwala at pag-aalaga. Saksi ang lugar na ito sa kanilang pangako sa isa't isa. Ang lugar na tinatawag nila na The Solace of Chaotic Hearts. Kamusta ka na riyan, Lawson? I hope you're happy right now. Wika ni Maverick habang nakaupo sila sa tabi ng puntod ni Lawson. If you're curious about us, gusto ko lang malaman mo na masaya na rin kami ngayon. Masaya kami ni Helena sa piling ng isa't isa. Mahal namin ang isa't isa. At tulad ng pangako ko sa'yo noon, inaalagaan ko siya ng mabuti. Hindi ko siya sasaktan. Inabot ni Maverick ang kamay niya at pinagsaliko. Sa katunayan ay malapit na kami ikasal ulit. Sa parehong simbahan kung saan kami kinasal noon kami ikakasal ulit. At this time, ikakasal kami dahil pareho naming mahal ang isa't isa. Madalas na lang bisitahin ang puntod ni Lawson at paulit-ulit sila nagpapasalamat dito sa naging sakripisyo nito para madugtungan ang buhay ni Maverick at makasama pa nila ang isa't isa ng mas matagal. Paulit-ulit nilang sinasabi dito na masaya sila kahit pa wala silang nakukuha na kahit anong sagot mula kay Lawson. Nang tuluyan ng maghilom ang sugat sa dibdib ni Maverick dahil sa heart transplant, ay sumaulalim ulit ito sa isang operasyon para matanggal naman ang mga tumor nito na sa awa ng Diyos ay naging successful din ang operation. 1 taon mula nang tuluyan ng gumaling si Maverick ay muli silang ikinasal na dalawa. At ang isa sa mga ginawa nila matapos ang kasal ay ang magtungo sa puntod ni Lawson para ipabatid dito ang magandang balita. Mahal na mahal kita, Maverick. Kahit anong mangyari, ikaw lang ang tanging mamahalin ko hanggang wakas. Iyon ang pangako sa kanya ni Helena na kanyang asawa na sinuplian niya naman ng matamis na ngiti bago niya niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, Helena. Palagi. Kasabay ng paglapat ng kanilang mga labi ay ang pag-awit ng mga ipon. Umihip ang malalim na hangin at nagsipaglaglaga ng tuyong dahon, isang patunay na kung nasaan man ngayon si Lawson ay masaya rin ito para sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nakakapit si Helena sa braso ni Lawson nang